Si Risa Hontiveros nagmamakaawa na raw para gawing pambato sa 2028 elections. Nako, pagbigyan nyo na yan. Kasi naman, preparing very hard na daw siya. Ito ang sabi niya. Super appreciated po yung support at encouragement. What? So, where am I now in the decision-making process? By the way, I'm prepared to answer that question that was raised here sa Iloilo 2 months ago. I am preparing very hard, working very hard para maging yung pipiliin ng hanay namin as the strongest possible candidate sa 2028. Ang dami kong sinasabi, isa lang. That's why I'm preparing and strengthening myself. Dahil kung lumabas na ako yung pinakamalakas, pwede kumandidato mula sa hanay namin. Then, kakausapin ko yung mga kaupon, yung mga kaalyado sa hanay namin. Oh, ito yung indicators na ako yung pinakamalakas. 0.01, pinakamalakas. Yan na bang maging pambato nyo? Mga pink ina? Talaga namang gustong-gusto niya. Pagbigyan nyo na. Yung iba kasing mga pink ina, gusto si Lenny pa. Eto nga, etong si Risa ang pinakamalakas. 0.01% yan ha. Ayon sa balita ngayon, si Atty. Rowena Guanzon, nagmamakaawa na nga si Risa na gawing pambato. Tila pinatutsadahan ni dating COA Comelec Commissioner Atty. Rowena Guanzon, si Senator Risa Hontiveros, kaugnay ng usapin sa posibleng pambato ng oposisyon sa 2028 presidential elections. Sa kanyang social media po, sinabi ni Atty. Guanzon, ba't ba pilit kayo ng pilit kay Mayor Lenny? Nagmamakaawa na nga si Risa na siya na ang gawin ninyong pambato. Oo, pagbigyan nyo na. Dumating ang reaksyon sa gitna ng kamakailang pagkikita ni Naga City Mayor Leni Robredo, kina DPWH Secretary Vince Dizon at Senator Chis Escudero sa Clark, Pampanga. Gayunman, hindi nilinaw sa mga ulat kung ano ang aktual na napag-usapan ni Robredo, Dizon at Escudero sa kanilang pagkikita at wala ring kumpirmasyong may kaugnayan ito sa paghahanda para sa 2028 elections. Ganito na lang. Hindi namang pareho kayong tatakbong pagkapangulo. Para lalong sasakit ang ulo ng mga pink ina. Bandang uli, pag ganyan, ito, kita nyo naman kay Risa, talagang gustong-gusto niyang tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Tapos, itong ibang mga dilawan, mga pinklawan, ay iba yung gusto nila. Abay, bandang uli, sila din ang maglalaglagan dyan. Malamang. May ibang dilawan, nako, gustong si VP Sara. May mga dilawan na gusto si VP Sara. Ito, si Atty. Rowena Guanzon. Kay VP Sara siya. Pero sana naman, pagbigyan nyo po itong 0.01%. Sayang naman yung paghahanda niya. Sayang naman yung nagpapalakas na nga siya. Preparing very hard. Kailangan mo yan, Risa. O ayon dito sa mga nagkomento, sabi ni Malone Tuna si Mako, 0.01% lang. Huwag nyo ilalang yan. Kahit papano, may boboto din dyan. Sabi ni MC Castle, si Risa, kasi sobrang atat yan maging presidente. Malamang. Sabi ni Jet Manubag, kahit sino pa sa dalawa, di naman yan mananalo. Real talk yan. Kaya ngayon pa lang, sila-silang magkakampi, hindi na alam kung sino ang gawin nilang pambato. Pero itong si Risa, walang atrasan to. Naghahanda na siya. Mahiya naman yung ibang mga kakampi niya na iba yung gustong patakbuhin sa hanay nila. Ay, itong si Risa na. Oo, maganda yan. Para pagdating sa halalan, meron tayong pagtatawa na. Hontiveros preparing very hard for single presidential bet in 2028. Ito po ang litrato niya. Sinimulan niya yung presidential bid niya sa Bacolod. Tawag nila is Risa na. Risa na. Senator Risa Hontiveros said she is preparing for a possible presidential run in 2028, but stressed that the opposition should ultimately rally behind a single candidate with the strongest chance of winning. Speaking at a press conference Friday kahapon sa Iloilo, Hontiveros said she was strengthening her organization and political standing while assessing whether she could emerge as the opposition's strongest standard bearer.
Oh, sabi niya, I am preparing very hard, working very hard. She said the goal was not simply to secure her own candidacy, but to identify the strongest possible candidate for the 2028 election. I always say, just one. That's why I'm preparing. I'm strengthening myself. Wow. Magpalakas ako. Isa lang. Isang kandidato, siya lang daw eh. Ano ba? Hontiveros said that if political indicators eventually show that she was the opposition's most viable choice, she would seek the support of her party and allied groups. So, liberal. Sino kaya yung mga allied groups niya? Makakaliwa? Marcos? Loyalist? I don't know. She added that she would present the indicators supporting her candidacy and make the case for the coalition to unite behind her. It's important, sabi niya, that we have just one. Let's unite around the strongest one so that we have a fighting chance. At least, ina-admit niya na delikado sila pag maraming kandidato. Tama yon. Dapat isa lang. Siya na nga ba? Nag-iisang kalaban ni BP Sara. Dito. Earlier surveys, however, show the senator is still facing a steep challenge in the surveys of presidential preferences currently dominated by BP Sara. In Polls Asia July 2026 national survey, Duterte remained ahead in all the hypothetical presidential match-up tested. In a direct contest, silang dalawa lang, one-on-one daw eh. Anong resulta sa survey? 60% choose Duterte while 21% prepared Hontiveros. Wala pa rin. In three-way prepared race involving Duterte, Erwin Tulfo, and Hontiveros, Duterte obtained 56%, Tulfo 16%, and Hontiveros 13%. Talo pa rin sila. Ano pa? The same Polls Asia survey also showed high public interest. Ano pang ibang survey? July survey by Momentum Research placed Duterte at 44.2%, Naga City Mayor Leno Robredo at 23.8%, Senator Rapi Tulfo at 12.2%, Hontiveros received 2.4%. Paano siya maging strongest candidate? Meanwhile, a WR numero survey conducted in June placed Duterte at 39.4%, Robredo at 20.9%, Tulfo at 14.2%, while Hontiveros receiving 2.1%. Strongest candidate? Ano ba yan? So, ang maganda dito, yung malalakas na kandidato na pwedeng makalaban ni BP Sara, ayaw magkandidato. Si Madam Leni, sinabi niya, ayoko, huwag muna. Dito lang ako sa Naga. Rapi Tulfo, sabi rin niya, ayoko. I hope na they will remain true to their words na ayaw. And to me, tama yun. Kasi, mahirap kalagayan ni Madam Leni, bago lang siyang natalo noong 2022. Tapos tatakbo na ulit siya ngayon na super lakas si BP Sara. Hindi, political suicide yan. So, Leni out. Tulfo out. So, sinong naiwan na lang? Risa. Kung dalawa lang sila, ano yung match up, one-on-one? 60+% si BP, 21 lang sa kanya. So, wala rin. Kailang, imposible na just one. Kasi, siguro, sa kanila, sa liberal, yung grupo nila, pwedeng isa lang.
Either siya or si Bam Aquino. Ang Marcos Jr. administration, imposibleng walang kandidato yan. Hindi pwede na ang kandidato ni Marcos Jr. ay si Risa. So Risa, siya yung sinasabi mo na opposition candidate, plus Marcos Jr. candidate, kung sino ba yan, pwede si Gibo Teodoro, pwede si Lacson, pwede si John Vic, may makakaliwa pa. Leody de Guzman ba o sino? I'm sure merong kandidato ng makakaliwa. Pang-apat si BP Sara. Kaya